Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa nalalapit po na pamamaalam ni Jesus sa kanyang muling pagbabalik sa tahanan ng Ama, ang mga pagbasa natin at Ebanghelyo ngayong linggo ay nakatuon sa tinatawag nating farewell discourse. Mula ngayon hanggang sa mga darating na araw, yun po yung Ebanghelyo na inyong mapapakinggan, ang last speech ni Jesus. Sapagkat ibig masigurado ng Panginoon na sa kanyang paglisan, meron bang natutuhan ang kanyang mga kaibigan? Na sa kanyang pag-alis, isang mahalagang utos ang kanyang inihahabilin. Kaya ano po ba yung paalala ni Jesus? Ang sabi niya, I have told you this so that my joy may be in you and your joy might be complete. Ibig sabihin, hindi lamang masigurado kung merong natutuhan ang mga alagad. Ibig tiyakin ni Jesus, mananatili ang kanyang mga kaibigan, hindi lamang sa pagmamahalan, kundi mananatili sila sa tunay na kagalakan. Mga minamahal ko mga kapatid, ito rin po ang siyang matinding paalala sa atin ngayong linggo. Life has always been our constant search for happiness. We are doing what we are doing simply because in order for us to be happy. Pansinin ninyo, yun po yung laging end goal. Pinipili, ginagawa, dinidesisyonan natin ang maraming bagay. Bakit? Simple lamang, gusto kong sumaya. Subalit, sa bawat pagtatapos ng ating paglalakbay patungo sa paghahanap ng kaligayahan, natatagpuan natin ang ating sarili na para bagang may kulang. There is always a gap. Happiness is always lacking. We ask and look for more because the happiness that we have achieved is fleeting like a bubble. Ito po yung mga pagkakataon akala natin masaya na tayo pero hindi pa pala. Ito po yung mga panahon na akala natin nakuha na natin yung gusto natin para sumaya pero nanatili pa rin ang kalungkutan na ating nararamdaman. Kaya nga po, ngayong gabing ito, kung meron mang gustong sabihin sa atin si Jesus, simple po lamang, gusto ko, happy ka. Gustong masigurado ni Jesus yung ating kaligayahan. Kaligayahang hindi kayang ibigay ng mundo, kundi kaligayahang sa Kanya lamang natin matatagpuan. Kaya ngayon, ano po ba yung mga bagay na dapat natin gawin upang manatili tayong maligaya sa piling ng Diyos sa pang-araw-araw na buhay natin? Una, mananatili po yung ating kaligayahan sa kabila ng marami nating kalungkutan at pinagkakabalahan kapag panghahawakan natin ang isang dakilang katotohanan. Ano po iyon? Mahal tayo ng Diyos. And that is the ultimate reality that we have to embrace every single day of our life. No matter what situation we are into, mahal ako ng Diyos. Sapat na po yung katotohanan iyon upang manatili po tayong masaya sa ating buhay. Mahal tayo ng Diyos. Our experience may not always be good, but God is always good. Many times, we have been reminded of this ultimate reality. Yes, life may be unfair. Life may be not good. But always bear this in mind, my dear friends. God is fair. And God is always good. If our life is a constant search for happiness, that would only find its fulfillment only in God. Kaya ngayon, kung sasabihin natin, parang malungkot ako. Ang unang tip na pwede natin gawin para sumaya, hanapin ng Diyos. Hanapin si Jesus. Sapagkat kay Jesus lamang natin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Pangalawa, ang pangalawang pangalan ng pag-ibig ay pagtalima. The other name for love is to obey.
The other name for love is obedience, pagsunod. Why? Because for love to be true, it must be obedient. I say it again. For love to be authentic, it must be obedient. Hindi po pwedeng nagmamahal ka pero ang tigas-tigas ng ulo mo. Hindi po pwedeng nagmamahal ka pero ayaw mong sumunod. At lalong imposibleng magpatuloy sa pagmamahal nang hindi tumatalima. Kaya nga binigyan tayo ng paalala ni Jesus, hindi po ba? Ang sabi niya sa Ebanghelyo, if you keep my commandment, you remain in my love. Pag pala sumusunod daw sa Kanya, hindi lamang nagiging masaya, nananatili rin sa Kanyang pagmamahal. Mas masarap sumunod kasi nagmamahal, kaysa sumusunod ka dahil sa takot. Aminin natin yan, may mga tao pong obedient naman, sumusunod, pero hindi dahil naman sa pag-ibig. Sumusunod, bakit? Kasi may makukuha. Sumusunod, bakit? Kasi takot. Sumusunod, bakit? Sapagkat may sariling agenda. That is why, my dear brothers and sisters, always bear this in mind. There is no joy, there is no happiness for those who are stubborn. Uulitin ko, ang taong matigas ang ulo, hindi makakatagpo ng kaligayahan. Kaya kung ibig mong tunay na maging maligaya, huwag matigas ang ulo mo. May mga bagay po tayong kinalulungkot ngayon dahil naging matigas ang ulo natin. May mga bagay po tayong pinagdaraanan, pinagdurusahan dahil mali ang ating pagpili. Because true love is obedient, and all obedience lead to happiness. Dahil ang pagsuway at ang pag-ibig, hindi maaaring pagsamahin. Ang tunay na nagmamahal, sumusunod. Ang tunay na umiibig, nang sumusunod, nagiging masaya. Pangatlo, love is not just a word. In fact, love as a word, it is a verb. Because love is not only a feeling, but love is a decision. And for love to be authentic, it must be concrete. Ang pag-ibig po, hindi lamang sinasabi. Dapat ang pag-ibig, ipinaparamdam. Yung pong mga magulang na naririto, kapag sinabi na anak ninyong, "Ma, I love you," pero hindi mo naman maramdaman, maniniwala ka ba? Yung mga mag-on, kapag sinabi niyang ikaw lang ang mahal ko, pero lagi mo siyang nahuhuling may kalungkuhan, baka hindi totoo yung kanyang pag-ibig. Because for love to be authentic, it must be concrete. Because love, as a word, is a verb. And what is a verb? An action word. Kung mayroong isang salita na hindi po siguro mauubusan ng kahulugan, ito marahil yung salitang pagmamahal. Why? Because love can be defined in so many ways. Love can be defined in different ways. Pero kahit po maraming kahulugan ang pagmamahal, isang bagay po yung sigurado. Love is not an abstract thing. Because love should always be concrete. We don't define love by our words, but rather we define our love with concrete action. Kaya nga po, napakasimple po nung paalala ngayon, pag malungkot ka, magmahal ka. Kapag hindi ka masaya, maghanap ka ng taong pagbubuhusan ng pagmamahal. Kaya yung ating pag-ibig, dapat may pinag-aalayan. Yung ating pagmamahal, dapat po may pinagbubuhusan. Ang pag-ibig natin sa loob ng tahanan, dapat po magdala sa atin sa pag-ibig sa barangay o pamayanan. Yung pag-ibig po natin sa simbahan, dapat nakikita to sa loob ng tahanan. Sapagkat ang pag-ibig po na walang pinagbubuhusan,
hindi lamang nasasayang ang pag-ibig na walang pinag-aalayan, walang kahulugan. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, our love must not only be contained in ourselves, because our love must reach out to others. Kaya ngayon, simple po yung tanong na dapat natin sagutin. Do we really love God? Mahal ba talaga natin ang Diyos? Masasabi lamang natin mahal natin ang Diyos kung pipiliin natin manatili sa Kanyang pagmamahal. Pangalawang tanong, malungkot ka ba ngayon? Kung ang sagot mo ay oo, huwag matigas ang iyong ulo. Matutong tumalima at sumunod, sapagkat ang pag-ibig at pagtalima magkatambal. At panghuli, ang pag-ibig hindi lamang isang salita. Ang tunay na pag-ibig matatagpuan sa ating bawat ginagawa. Amen.